another day, another mini vlog. So first day ng school ngayon mga mima, kaloka, hindi ko talaga napagupitan si Kuya Sander. Pero okay lang, importante mabango siyang papasok. At hayan nga, hinatid namin siya ni Bebo dito sa labasan. Tignan niyo naman mga mima yung tinginan ng Bebo sa Kuya Sander niya. Oh, Jivo, talagang love na love niya ang kuya. Sabi ko nga niyan kay Kuya Sander magpahatid na sa daddy niya, pero ayaw niya, gusto niya talagang maglakad. Eh di go! Umiyak pala si Bebo niyan mga mima nung hindi niya na makita ang kuya niya. Akala niya kasi kasama siya. So nung nakaliko na si Kuya Sander, kami pumasok na rin ni Bebo sa loob, and then gumayak na rin kami ni Pepsi kasi ihatid ko ngayon si Pepsi sa bayan. Meron kasing ganap na pupuntahan ngayon si Pepsi, so maaga rin siya nga alis ngayon sa bahay. Kami lang ni Bebo may iwan. And then, ito na nga, taalis na rin kami. Hahatid ko saglit si Pepsi sa bayan. Si Bebo niyan, hawak-hawak ng kanyang lolo Banong. Kaya nga mga mima, habang paalis kami, si Bebo pala nakatingin sa amin doon sa taas. Nilibang na nga siya ng kanyang lolo doon sa may taas para hindi kami makita nga aalis. Pero ayun, nakita pa rin kami. Humahabol nga, pero ayan, sige na lang kaming umalis. Dahil sabi ko nga, madali lang naman makamove on si Bebo. So pag hindi niya na kami nakita maya-maya lang, magiging okay din yan. Time check pala na ito mga mima, siguro mga 8 ng umaga. Maaga talaga nagbiyahe niya si Pepsi mga mima kasi nga magbabalikan lang siya niyan. Anyways, buti na lang din at walang ulan ngayon. Ayan, nakapag-single kami kasi kung hindi, dapat mag-tricycle sana kami. Kaloka nga mga mima, sus ko po, kanina pa ako hanap-hanap ng aking sombrero. Ba't ganon? Ang dami kong sombrero, wala ako makita kahit isa kanina. Kaya ayan, sugagab tuloy ang aking hair. At hayan nga mga mima, buti na lang at hindi na rin baha dito sa aming dinadaanan. Madulas din kasi yung daan mga mima kapag baha dito, kaya ayan, good thing na wala na rin at humupa na rin ang baha. Literal pala nabalikan lang ako dito mga mima sa bayan. Paghatid ko kay Pepsi, uwi na rin ako kasi nga si Bebo, iniwan ko doon, baka mamaya nag-iiyak na yon, tsaka di pa siya nakakaligo. Pero sa bagay, nasa labas naman si Bebo, I'm sure na hindi umiiyak yun at tuwang-tuwa pa kasi nga nasa layasan. Buti nga rin mga mima na makulimlim kasi nga di ba hindi ako nakapagdala ng aking sombrero. If ever na maaraw, sus ko po, sulog ang aking fest lock. Anyways mga mima, ngayon na lang pala ulit ako mag-drive ng single. Kasi nga diba, tuwing pupunta naman kasi ako ng bayan, either mamamalengke ako or may bibilin, so hindi ako pwedeng gumamit ng single dahil marami akong bit-bet. Pero kahit naman matagal akong hindi nakapag-drive, yakang-yaka pa rin sa akin yan. Charis! Wow! And then, konting kembot lang naman din, ay nandito na rin kami sa bayan. Pero bago ko yatid si Pepsi sa terminal na minibus, may bibilin muna kami dito sa Any Cakes. Hinahanap ko nga dyan mga Mimay Selvanias, pero sabi nung nando sa cashier, wala pa daw silang stock na ganon, sa Saturday pa daw. And then, nakita ko tong fruitcake, mukha naman siyang masarap, so ito na lang ang bibilhin ko. And then, after kong magbayad niyan, dumiretso na rin ako sa labas at sabi ko kay Pepsi, tara na, umalis na tayo at ako'y nakabili na. Habang palabas naman kami niyan, sinasabi sa akin ni Pepsi na sana matapos niya rin yung gagawin niya doon sa pupuntahan niya para naman makauwi din siya. Kasi kung hindi siya makakauwi mga mima, baka magpunta siya doon sa planta, sa trabaho ni Papa. At baka doon na siya mag-overnight. Ay hindi, doon na talaga siya mag-overnight if ever na malate siya sa kanyang gagawin. Eh kako nga, si Papa nandito ngayon sa baryo, pwede ka ba magpunta doon sa planta kahit wala siya? Sabi niya, pwede naman. Kasi doon din naman siya nagkatrabaho mga mima kay Papa, helper siya ni Papa sa planta, pintor sila doon. And then, fast forward tayo mga mima, nandito na kami sa terminal ng minibus. Ayan, at kinukuha na ni Pepsi yung kanyang bag at payong. Kasi nga diba, maulan, baka mamaya biglang umulan doon sa daan. Eh di may payong siya kahit papaano. Siyempre ko nga siya ganyan siya mga mima, susulat siya, huwag niyang kalilimutan ng pamilya niya dito sa Pinas. Charis! Pagkahatid ko naman sa kanya dyan sa terminal mga mima, abay sumibat na rin ako kasi mahirap na baka mamaya biglang umulan, abay maabutan pa ako. And then, ito na mga mima, I'm driving na, pauwi na rin ako ng aming bahay. Nag-iisip-isip nga ako niyan mga mima kung ano bang bibilin kong ulam kasi wala pa rin kaming ulam nila Kuya Sander at ni Bebo. Hindi na nga ako dumaan niya ng palengke mga mima, pero sa aking dadaanan pa uwi, meron ako madadaanan na mini talipapa. So doon ko na nga sana balak bumili ng aming ulamin, kaso hanggang ngayon, wala pa rin ako maisip kung anong pwedeng ulamin. Kaloka talaga. Ang hirap-hirap talaga mag-isip ng kung anong uulamin mga mima. Lalo na sa part ko. Sus ko po, si Kuya Sander napaka-arte. Lalo ngayon mga mima kasi medyo matamlay kumain ngayon si Kuya Sander. Paano nung nakaraan daw na naligo sa ilog? Sus ko po, hindi ko naman pinayagan yung tumakas lang. Ayun, nakainom daw ng maraming tubig sa ilog. Kaya ayun, nung nagsusuka-suka. Kaya medyo matamlay din talaga siya sa pudang ngayon mga mima. So ito na nga, nalagpasan ko na yung bilihan ng talipapa. Wala akong naisip na kung anong uulamin namin. So hindi na ako dumaan doon. Doon ako sa baryo mag-iisip. Bahala na si Batman. Habang nag-video ko mga mima na nag-drive ako, naloka ako. Ang sukit ko pala tumingin At saka bakit ganon? Laging nakasalubong ang aking kilay. What's wrong with you, self? Pero totoo lang mga mima, hindi naman ako nakasimangot niyan. Pero bakit sa video ay nakasimangot ako?
Yung totoo, hindi ba kami magkasundo ng aking self? Charis! Pagdating ko naman dito sa bahay, nagasikaso lang ako ng sinaing and then pinaliguan ko na rin si Bebo na nakalalsam. Galing pala sila ng lolo Banong niya doon kila Lolo Alex. Nagpunta sila doon and then tong si Bebo, nagmukbang na naman daw sa tindahan ni Lola Susan niya. At yun nga, agad kong pinaliguan dahil nakapagpagkat, kumain kasi ng lollipop din. Tignan nyo naman mga mima, abay hindi na naman ako pinapansin ng batang to. Paano sa cellphone na naman nakafocus? After ko paliguan si Bebo and then dumating yung nagtitinda ng ulam at naisip ko ito na lang manok ang aming iuulamin. Half kilo pala ito mga mima, bali minarinate ko lang siya ng toyo, ketchup, konting suka kasi wala naman akong kalamansi. Kung alam ko lang na itong uulamin namin, di sana dumaan na ako doon sa talipapa ng kalamansi. Kasi iba talaga mga mima pag gagamitan mo to ng kalamansi. And then paminta at konting magic sarap. Minarinate ko lang din yung chicken mga mima ng 1.5 hour and then ready to luto na. So ayan, nagprepare lang ako ng pan. Pinainit ko muna ng very light yung pan and then tsaka ko nilagay yung chicken. So ganyan muna ang pagluluto mga mima bago ko ilalagay yung pinagmarinatan. Dapat talaga mga mima fried chicken to. Kaso nga lang iniiwasan ko nga yung mamantika. So naisip ko ganito na lang way ang luto ang gawin ko. Bali prinito ko muna yung kalahati ng manok and then tsaka ko binaliktad. Tapos ilalagay ko na rin yung pinagmarinatan natin. Doon na natin siya iluluto mga mima ng slow cook. Mahina lang yung apoy dito para maluto yung mabuti yung chicken. Actually mga mima, for me lang ha, ito na yung parang pinakamabilis na luto ng manok. Basta masarap mimang pagkakamarinate mo dyan sa manok. Sus ko po, ang sarap ng kalalabasan niyang manok mo. So yun mga mima, every 5 minutes, chine-check ko yung chicken and then babaliktarin ko para naman kahit papaano magpantay ang kanyang luto. Lagyan ko rin pala ng hiwa mga mima yung manok para naman kahit papaano yung ating sauce ay pumasok mismo sa loob ng chicken. Subukan nyo rin yung ganitong luto mga mima. Hindi ka na nga masyadong mahihirapan. Masarap pang kalalabasan ng iyong chicken. And then, after ng almost 40 minutes na pagluluto at balibaliktad, ayan na siya, mima. Nag-caramelize na siya sa ating sauce. And then, nagmantika na din. Napakasarap ng sabaw nito, mga mima. Ang perfect. For sure, ako na magugustuhan to ng Kuya Sander kasi ganito yung mga gusto niyang luto sa chicken, mga mima. Yung parang masarsa ganun. Nice! And then, fast forward na tayo mga mima. Nung hapon, after nap na nito ng Bebo, mga 5 PM na to ng hapon mga mima. Ayan, pinalabas ko naman si Bebo kasi nga maghapon siyang natulog. Kaso, wrong timing ang aming paglabas. Sus ko po, wala man lang bata kahit isa. Ayan, 2 aso lang ang nakita namin. Akala ko naman kasi mga mima, nasa labas lang ang Kuya Sander kasama niya yung mga kaibigan niya. Sus ko po, wala naman palang katao-tao dito. Ayan tuloy, finding kalaro ang Bebo. Kawawa naman, wala man lang siya mapanood na bata kahit malay nagtatakbo-takbo dyan. Kanina kasi napakaraming bata niya sa labas ng bahay. Ang iingay nga nila habang natutulog si Bebo. Ito naman kasi si Bebo natulog ng bongga hanggang alas 5 ba naman ng hapon. Kaya hayan mga mima, akay-akay ako ng Bebo. Naghahanap kami ng kalaro niya. So naglakad-lakad lang kami yan hanggang dun sa kanto ng tindahan. Nagbabaka sakali na baka makita namin si Kuya Sander. Eh di meron siyang kalaro kaso wala kami nakita kahit isang anino ng bata. Hayun nga mga mima at nagpakarga na si Bebo. Sus ko po, kala mo naman pagkagaan-gaan. Ako nga ay nabigatan talaga sa kanya dyan mga mima. Kaya ayan, binaba ko na. Buti na lang pumayag din na bumaba. Kaso hayan, hinahatak na naman yung kamay ko dun sa may kanto. Kasi minsan dun sa kanto maraming bata dun. Sinasabi ko nga sa kanya dyan mga mima na tiyagain niya muna yung 2 aso namin. Yun muna ang kalaro niya. Pasaway siya, yung tagal niyang natulog. At saka pumasok na rin pala kami yan mga mima dahil nga paambon na. So that's it muna mga mima bells for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye!